Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan natin itong isang video galing kay Paras. Ito. At more or less ang mga content niya ay mga political issues. Isa na nga dito, natalakay niya. Kung tutusin, kahit matatanda na sila, small vlogger pa rin siya. Okay. Yun ang mga basher ko sinasabi nila pagka nagpapaawa, i-activate ang mga small vlogger cards. Alam mo yun? And isa kaya to sa isa sa mga makakasuhang small vlogger ni Chupaeng Tulfo. Gusto ko yun. Bagong pangalan ni Idol. Tapos from now on, yun natatawag natin kay Chupaeng Tulfo. Okay? And eto nga siya nga po ay si Jing Paras. Okay? Pakilala muna natin siya sa mga viewers natin na hindi pa nakakakilala. Dati hindi ko rin kilala to. Nakilala ko lang din siya nung nagkikriticize na siya doon sa video niya. Okay? Ayan, nakalagay po dito ay siya po ay si Jacinto Paras. Okay? Siya po ay dating Presidential Advisor on Political Affairs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay din dito, member of the Philippine House of Representatives from Negros Oriental's 1st District. Okay, so dati siyang congressman from 98 to 2007. And nakalagay dito ay isa din po siyang lawyer, isa din po siyang abogado. So balik na tayo dito, naipakilala na natin si Sir Jacinto Paras or Jing Paras ang nakalagay dun sa kanyang biography, sabihin na natin ganyan. And ito yung channel niya. And ito nga ay siya rin kaya ay makakasuhan ng cyber libel ni Chupaeng Tulfo. Gusto ko yung pangalan na yun, Chupaeng Tulfo. So dito sa video nila, tinalaki nila ang iba't ibang issue tungkol kay Chupaeng Tulfo. And marami silang inopen na mga video ni Raffy Tulfo sa RTIA. Sila rin kaya ay kakasuhan ng copyright infringement ng RTIA para mapatahimik. Katulad ni Attorney Libayan, di ba? Kasi ganyan din naman ginagawa ni Attorney Libayan. Manghihiram ng video for fair play content ng mga commentaries. Okay, hanapin natin yun. Ayan, na-feature niya rin si Maharlika na nag-open din ng mga issue. Napag-usapan din niya yung Senate hearing ni Bato de la Rosa kung saan si Raffy Tulfo ay nag-walk out. Okay, and na-feature na rin natin yan sa channel natin. Feature niya yung episode ng Raffy Tulfo in Action kung saan kausap niya yung police na sabihin na natin pinahiya niya, sabihin na natin inatake niya na weak leader nga daw siya. Siya na nga yung humingi ng tulong dito kay Colonel, Chief of Police ng Las Piñas. Siya pa yung inatake na sinabihan ng weak leader. Ang dami niya na raw nagawa. Ikaw, anong nagawa mo, Colonel? Na-feature din nila dito sa channel ni Iparash kay Paras yung issue ng etong sundalo na may nagreklamo sa kanya bago sumabak sa gwera. Itong sundalong inireklamo pinahiya niya muna sa buong Pilipinas dahil lang sa reklamo ng personal problem ng nagrereklamo itong si Desiree. Pinahiya niya muna na baka daw delikado siya sa mga kapwa niya soldado and iwanan niya sa gwera. But in fact, na-confirm ng boss ng kasundaluhan na siya nga ay namatay sa pagsabak sa enkwentro doon sa Maguindanao yata to. And yun, marami silang natakal dito. And siguro dito ako kung paano nila inumpisahan the beginning of it all. So yun, marami na rin mga vloggers ang nag-feature dito sa video na to. And papahapyawan lang din natin itong video to. Dahil ang goal natin talaga ay magpakalap ng katotohanan. Ano? And isa sila sa mga kritiko, sabihin natin ganun. Pagka kritiko ka naman pwede kang mamili kung nasa tama ka, kaya nasa mali ka. And sila, nakikita nila mali, so katulad natin. And pag mali, tapos sa tingin natin ay ito ay katotohanan, bakit ka mahihiyang magsabi ng katotohanan? Okay, tapos i-demanda ka ng isang public servant, di ba? So pakinggan muna natin itong usapan. Maganda rin setup nila parang may part nga dito nagkakape pa sila parang lang usual na kwentuhan lang sa office habang nagkakape. May isa akong interview dun sa isang kaibigan ko na musician din. Follow niya si John Rocks Creates na ang content naman namin dun usual lang din, nagiinuman kami kaya parehas kami lasing din dun sa video. And pero eventually nakaraos naman, maganda naman yung pinalabasan ng video yun. And then sana panoorin niyo. Okay, so dumako na tayo dito sa video to and the introduction of Chupaeng Tulfo. Nahihiyan ang mga pangyayari dyan sa aktibidades dyan sa Senado. Mayroon pa nagbabangayan
dalawang senador. Ang yung isa, hindi lamang kahihiyan, paring mayroon pang kabulastugan na nangyayari sa Senado. Hindi lamang kahihiyan ang mga pangyayari dyan sa aktibidades dyan sa Senado. Mayroon pang nagbabangayan, dalawang senador. Ang yung isa, hindi daw niya matiis ang init doon sa diskusyon o deliberasyon ay tumayo. Tumayo at iniwanan ang committee hearing. Nawalang pasensya. Parang napikon. Napikon dahil akala niya mangyayari yung gusto niyang mangyari, na ipakontempt yung mga pulis na nag-serve ng warrant of arrest at gumawa ng operasyon para i-serve yung warrant of arrest, and then gusto niyang ipa-contempt, at least ipakulong sa Senado yung mga pulis na gumawa ng operasyon para i-serve yung warrant of arrest, na hindi naman nangyari. Kaya walkout boy si Chupaeng Tulfo, batang maliit, parang smart or brat, parang brat. Sino na yun? Yung nawala ng buhok? Oo, naiwan siya. Ito po ay pinag-usapan namin ay yung nangyari sa Bangayan. Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng Committee on Public Order. Ang tutusin, wala namang Bangayan. Talaga nag-walk out lang. Yung sinagot lang ni Bato si Tulfo nung sinabing binibaby siya, and hindi na sila nagkumprontahan. Pero walang Bangayan na nangyari, nag-walk out na lang siya. Kumbaga hindi niya nahinarap yung issue na legit yung operasyon ng mga kapulisan, and then wala na siyang mailabas na depensa doon sa nagre-reklamo sa kanya na doon pa lang sa RTIA, tapos dinala niya sa Senate hearing, and then inabandon na, yun katulad ng sinabi ko sa huling video ko, inabandon na niya yung Senate hearing. Sabi niya, ay hindi ko na kaya to, sabi ni Tulfo dun sa hearing na yun. Eh kung hindi mo kaya, sabi nga ni Pia Cayetano, welcome to the legislative world. Na katulad yan, hindi mo kaya, kung ano-anong pinagagagawa mo dyan, kala mo RTIA, pagdating ng hearing na yun, hindi mo nakaya yung hearing na yun, kaya nag-walkout ka na lang. Dyan sa Senate hearing, hindi mundo ni Chupaeng Tulfo yung umiikot dyan. At least, dumating yung point na nire-respect din nila yung due process. Okay, katulad na sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kung tama, edi ipagtatanggol niya yung mga kapulisan. Kung mali naman, kasama siya sa isa sa mga nagko-contempt. Siya na nga daw pinakamaraming na-contempt. Pero dito sa pinag-uusapan nila, isa lang to sa mga issue. Okay? And marami pang iba, marami pang mga issue. Dahil sila rin napansin na nila yung mga kilos at galawan ni Chupaeng Tulfo na hindi tama. Kaya sila rin kaya ay masa-cyber libel dahil marami rin silang binitawang salita dito sa episode na to, episode 105, pambabalahura ni Chupaeng Tulfo. Kaya pagpatuloy natin yung kanilang discussion. At ang isang walang pasensya at grandstanding na senador. Ang pangalan ay Rafael Tulfo ba ito? O Rafi? Baka si Chupaeng to. Si Chupaeng. Tulfo. Okay, kaya hindi tayo masa-cyber libel at nagsumasang-ayon lang tayo sa kanilang discussion na siya po ay si Chupaeng Tulfo. Kaya from now on, Chupaeng Tulfo na ang tawag natin sa kanya. Okay? Mas gusto ko yun. Mas attracting, parang gano'n. And Chupaeng Tulfo, pasok! Siguro panoorin mo natin ang nangyayari sa Bangayan na yun. Finisher ko na rin itong video to doon sa last hearing, and gumawa na rin tayo ng reaction video tungkol doon sa pag-sorry ni Bato dito sa hearing na to. Pag-sorry niya kay Tulfo, kahit na wala naman siya kasalanan, bakit ka mag-sorry? Panoorin nyo na lang yung huling video natin kay Bato na binibaby niya si Chupaeng Tulfo. And ito lang siguro ang matitake ko dito. Madami na rin yung namumulat na kahit na alam natin na mali yung ginagawa, mga pinagagawa ni Chupaeng Tulfo sa Senado, marami nang namumulat at nagsasabi na hindi tama yung mga inaasta niya dito sa mga Senate hearing at yung dinadala niya, yung mga content niya. Hindi case, hindi mo matatawag case na case kasi kumbaga pinapalalim na nila sa RTIA. Sasabihin nila, ang kaso po natin ngayon, araw. Pero kung tutusin, content nila ngayong araw, yung mga kabitan, yung mga ganitong pinapasa niya dito sa Senate hearing, content lang. Kung tutusin, kasi pagdating naman dito sa Senate hearing, wala naman din sila na ipapasa ang batas Okay, papatawag niya lang yung mga matataas na opisyal ng kapulisan, ng ahensya ng gobyerno. Pero bandang huli, ano bang naipasa mo na batas, na i-craft, nabuo mong batas sa 2 taon mong ginagawa mo yan. Malaking pasalamat natin sa mga taong namumulat na. Okay, at naglalakas ng loob na batikusin yung mga pagkakamali at isa tama. Okay? Kasi namimihasa na Hindi na to trabaho ng public servant, yung pwesto nila, hindi na to yung trabaho ng pwesto nila. Ito ay pagpapabango lang ng pangalan.
Para saan? Para sa katulad ng sinasabi nila na tatakbo nga daw na sa pagka-presidente itong si Chopaing Tulfo. Ngayon pa lang niya inuumpisahan para pagkadating ng 2028, sabi nga nila, mabango ang pangalan, may pag-asa. Yan, nagiging issue na nga rin yung mga tambalan-tambalan ngayon. Hanggat may naniniwala sa katotohanan, may pag-asa pa rin tayong magising ang karamihan ng mga Pilipino. Hindi ko sinasabing mga naghihikahos natin mga kababayan, mga pobre nating kababayan, hindi, dahil ang mga Pilipino kahit na nasa middle class, mayaman ka man, bumuboto rin yan, okay? Baka mamaya, marami rin siguradong mga mayaman na naniniwala kay Chopaing Tulfo, pero by the time na sana umabot sa kanila yung mga video natin na nagpapakalat tayo ng katotohanan tungkol sa mga kamalian nito ni Chopaing Tulfo, mamulat sila at makatulong tayo para sa ikagaganda ng Pilipinas, di ba? Kasi pagka naniniwala ka sa kasinungalingan ng mga tao, tapos yun yung pinapakain nilang impormasyon sa inyo, hindi tama yun, di ba? At yung level ng pag-iisip ng mga tao, lalo na ng mga Pilipino, ay hanggang doon lang sa minimum level ng pag-iisip, dahil sobrang yun lang pinapakain na impormasyon sa kanila, yung kasinungalingan. Pero pagka inangat natin yung antas ng pag-iisip na mali pala yung mga pinagagawa niya at binubuli niya yung mga kritiko niya, kailangan na rin nating ipaglaban yung katotohanan. So yun, hanggang dito na lang po. Panoorin nyo to. Interesting yung mga issue na nailabas nila dito, and sana makapanood pa tayo ng maraming ganitong content. Katulad na sinabi ni Chris Ulo, Tulfo is the key, kaya marami ring views. Pero hindi naman sa views importante. Importante yung nakakapagpakalat tayo ng tamang impormasyon at katotohanan, di ba? So yun, hanggang dito na lamang po. Please paki-subscribe po ako dito sa channel ko. Okay, and maraming salamat sa mga nanonood at sumuporta dito sa video natin ngayong araw. And hanggang sa susunod, happy weekend, happy Easter. Hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao!